Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong balita sa Net25 News and Information kung saan pinag-usapan dito, binalita ang Net27 na kanyang net satisfaction rating kumpara kay BP Sara na mataas at sinasabi dito na hirap nang makabangon si PBBM sa pagkalugmok sa dissatisfaction. Sobrang galit na ang taong bayan sa kanyang pamumuno. Ito. Kay Pangulong Marcos Jr. base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa kong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya na maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng issue ng malawakang korupsyon at political accountability na hinihingi ng taong bayan. Report mula kay Eden Santos. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na galit ako ang taong bayan! Sa lahat ng korupsyon na nagkakalat dito sa ating bayan! Mga Pilipino naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Patunay umano ang matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino wala nang tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan yung o ibalik kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Ayon kay Cora Guidote, isang economist at dating head ng BSP Investor Relations Office, sinayang ni BBM ang tiwala ng taong bayan. Magugunita na nanggaling sa napakataas na trust rating si PBBM nang manalo siya noong 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ang ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang yan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking kalala na korupsyon. So, yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Pinutakti naman ng ha-ha-ha emoji ang website ng Publicus Asia ukol sa nasabing survey. May netizen na nagkomento ng congrats, tumaas na from negative 15 to negative 27. May comment din na negative 27, congrats, dahil yan kay Clary Ring. Parang spaghetti lang, pababa ng pababa. At marami pang negatibong komento para sa Pangulo.
Agad namang ipinagtanggol ni House Deputy Speaker Janet Garin ang Pangulo sa mababang trust rating nito. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga, at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Samantala, muling namayagpag sinasabing survey si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial ay nakakuha ng 28% approval at 26% trust rating si BP Sara. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag. Yan. So, basta tayo sa mga ilang comments ha. Makakabawi pa ba siya? Palagay ko, mahirapan na eh. Oh, sabi dito, John Nix, wala nang paki sa rating si Ngagba, basta paldo lang. Di bale, positive naman siya eh. Sabi, okay lang sa kanya, laging negative sa survey. Lagi naman siyang positive. Negative man ang ratings, positive naman siya. Ayun, puros mga ano. But dito binabalita ng GMA at ABS-CBN. Alam niyo na, basta yung big three, huwag kayong asa ng ganitong balita. Ano pa? Dati, negative 15 lang. Ngayon, negative 27 na. Ang galing. Tumaas nga eh. Tumaas, pababa. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Congratulations, negative 27. Nagyayelo na ang Malacanang. Ano naman masasabi ni Claire? Yan, wala nang malala. Oh, yun naman. Depensa ni Congressman Garin na babatuhin ka ng kung mabungahon ka. Iba yun. Ito, talagang ano ito, scientific survey na ito. Dismayado ang Pangulo. Hindi yan nadadala sa comparison ng namumunga ka, kaya babatuhin ka. Malayo yung sinasabi ni Garin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako at para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko sa balay sa tabangan na Mugyero, sumuna ni Tsura sa iyang atop. Sumuna ni ang kadagkuon sa buslot sa iyang balay. So, ang diri dapit, gisapahan ng silupin. Maklaro manggani ang buslot. O gipang kuanan og mga sako. O karon mo na ni angero nga among gihatag ng pulis sa atop sa balay ni Ungkol. Tayda si Dan. Saya pre TikTok pungat. Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sige. Ay, salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin kay napulihan na gyud ang akong atop
sa 5 na katuig. So 5 na to katuig Oo. mo atop ante. So bago pa napulihan. O bago pa gyud napulihan na gyud. Sa kalisod, so dili gyud ni karon nagpasalamat ko kay napulihan na gyud ang among sin. Salamat kay ante. Salamat.